Ngayon, ano ang aral ni Kristo tungkol sa mag-asawa? Basahin po natin. Sa Mateo 19:4, ang sabi ng Panginoong Hesus ganito. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. Nabasa niyo ba yon? Sabi ni Kristo, nung lalangin si Eva at si Adan, lalaki at babae. Kaya nga ang sabi, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang aral ni Kristo. Kung palang mag-asawa, pinag-iisa. Kaya ang sabi, hindi na sila dalawa, isa na lang silang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan ang unang-unang aral po sa pag-aasawa. Ang mag-aasawa, makikipag-isang laman ka. Ang tawag sa atin, isang dibdib. Mag-iisang dibdib na. Yung tawag sa Tagalog, pag-iisang dibdib. Hindi pag-iisang dibdib, ba't dibdib lang? Ang mag-asawa, magkaisang laman. Magkaisang katawan. At como sila'y isang katawan, isang laman, pinagsama kasi sila ng Diyos, kaya sila magkaisang laman. Ano ba ibig sabihin ng pinagsama sila ng Diyos? Basahin natin ang 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay ay kalagna sa kautusan ng asawa. Wala naman naging isang laman, dalawa yun, pinagtali pala ganun talaga naman tinan mo yung maraming tingting. Pagka itinali mo't nilagyan mo ng buklod, nagiging isang walis. Sino magsasabi sa inyong maraming walis tingting yon? Pagka napagtama-sama na yon, isang walis yon. Ganon din yung lalaki at babae. Pag pinagsama, pinagtali, nagiging isa. Alin ang nagtatali? Ang babae ang wikang may asawa, itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito'y nabubuhay. So ang nagtatali po, yung kautusan ng Diyos, tali, batas, aral. Ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa. Ang kautusan po ang panali. Parang ganito ang ibig sabihin po nun. Itinali mo yung kalabaw sa puno ng mangga. No? Ang ibig sabihin, kumuha ka ng panali, itinali mo yung kalabaw sa mangga. Kaya hindi makakakawala yung kalabaw dun sa mangga. Nakatali siya ron. Yung mangga dumidisiplina sa kanya. Pwede siyang kumain sa palibot-libot ng mangga. Pero pagka lagpas na sa tali, kahit gustong-gusto niyang kainin, hindi niya na makakain yun dahil di naabot nung kanyang tali. Ganon ang may asawa po. Ang nag-asawa, itinali na ng kautusan sa asawa. Kaya nakatali ka ngayon sa asawa. Ibig sabihin, meron ng disiplina ka ngayon sa buhay. Hindi ka na malaya. Yun ang unang ibig sabihin nun. Hindi ka na malaya. You are not anymore free. Hindi ka na pwedeng kumain dun sa labas ng tali. Baka mamaya makikikain ka sa bahay ni kumpare. Kumarit kumpare, masarap sa atay ng pagi. Bawal na yon. Baka nga gawin mo kung wala si kumpare, makikikain ka kay kumare. Mabuti kung ang kakainin mo lang leche plan. Baka mamaya si kumare mismo ang kakainin mo, pangit yun. Kaya pagka nakatali ka na, meron ng limite, meron ng disiplina. Hindi ka na makakawala doon sa tali. Ganyan po ang may asawa. Kaya sila'y mag-isa na lang, laman, magkaisa na sila sa lahat ng bagay kasi naitali na sila ng kautusan. Yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. At kung nakatali na kayo sa isa't isa,
yung tali na yon, unbreakable yon hanggang kamatayan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ni San Pablo, ang babaeng may asawa itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Basahin natin ngayon ang 3. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalon niya. Datapwat kung mamatay ang asawa ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mangangalon niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Tingnan ninyo, napakaganda ng aral ng Diyos sa mag-asawa. Samantalang nabubuhay ang asawa, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin kang mangangalon niya. Sabi. Dapat kung mamatay na asawa, laya ka na. So hanggang kamatayan, mag-asawa kayo. Ngayon, baka meron lalaki, gusto makapag-asawa ng iba, pinatay naman yung asawa niya. Pagkapatay na misis ko, pwede na ako mag-asawa sa iba, wala na akong kasalanan. Meron pa rin dahil bawal naman ang pumatay. Hindi ba? Kaya, kailangan tapat kayo sa isa't isa. Yan po, walang mamamagitan, walang third party. Ang dalawa magiging isang laman. Hindi po sinabi, ang 5 magiging isang laman. Ang 6 magiging isang laman. Ang sinabi ng Diyos, yung 2 magiging isang laman, hindi 3. Hindi pwedeng may third party. Magkakaroon ng silusan, magkakaroon ng away. Dapat kayong 2 lang talaga. 2 magiging isang laman. Hindi po ipinahintulot ng Biblia na magkatatlo ang asawa. Kasi samantalang nabubuhay yung asawa mo, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin ka ng mangangalon niya. O edi hindi pwedeng maging 2 lalaki mo. Dapat isa lang. You're still my man. Nothing can change it. Di ba meron ganong kanta? You're still my man. Meron namang kanta yung malalaki. You are my lady. Miski sa kanta, tama eh. You're my man and you are my lady. Aba, hindi naman sinasabi, you are my ladies and you are my men. Hindi pwede yun. Na maramihan. Bawal po ng Biblia yun. Pangangalo niya ang tawag doon. Pag nakisama ka sa ibang lalaki, samantalang nabubuhay ang asawa mo, ay tatawagin kang mangangalon niya. Ano ang sabi sa Biblia? Basahin natin sa 13:4 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Pawang hahatulan ng Diyos yung mapakiapid at saka yung mapangalo niya. Kaya bawal po yan eh. Magkaroon ka ng extramarital affair. Bawal po ng Biblia yan. Dapat kayong 2 lang. Pinagsama na kayo ng kautusan, itinali na kayo. At kung natali na, ano ang kasunod? Balikan natin ang Mateo 19, versikulo 6. Kaya nga, hindi na sila 2, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Hindi bawal ang diborsyo. Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalayin ng tao. Kaya dito sa amin, mga kababayan, bago kami pumayag na mag-asawa ka, pinapatiyak muna namin na talaga mahal na mahal mo na yan. Kasi kawawa naman yung babae. Pagka hindi mo naman mahal, pagpaparausan mo lang, kawawa naman yun. Pag nagkaasawa yun, at nalamang hindi na virgin, baka iwan na naman uli yun ng susunod na lalaki. O hindi naman siya mamahaling totoo dahil alam na hindi na siya virgin eh. Kaya dito po sa amin, bago kami pumayag na mag-asawang lalaki at babae, tinitiyak muna namin, talaga bang mahal nyo na ang isa't isa? Nakahanda na ba kayong sumunod sa aral ng Diyos na walang hiwa-hiwalay? Kasi pag naghiwalay, mapapabayaan na yung mga anak. Kaya parami ang mga juvenile delinquent. Maraming mga mag-asawa, may mga broken families. Asawa si lalaki ng iba, asawa si babae ng iba, yung mga unang anak napabayaan na.
nakagalitan na nung madrasta, ayaw namang mahalin nung pangalawang asawa. Magulo po yan, mga kababayan, pagka may diborsyo at may hiwalayan. Kaya kami, bago kami pumayag na mag-asawa ang isang kapatid dito, tinitiyak namin, mahal na nyo ba talaga? Kailangan meron na kayong paghanap buhay. Kailangan meron na kayong matatag na kalagayan. Bago kami magbigay ng bendisyon sa mag-aasawa, tinitiyak namin sila ay susunod talaga sa aral ng Diyos. Kaya dito sa aming samahan, siguro kung halimbawa 100 ang nag-asawa, wala pang 1% yung naghihiwalay eh. Pagka naman sila ayaw pasakop, maghihiwalay sila, titiwalag namin sila. Ganyan po ang disiplina sa samahang ito. Napakalawak po kapatid niyang aral tungkol sa pag-aasawa. Pero napakaganda po niyan. Pinapakita ko lang sa inyo, may aralan Diyos sa Biblia tungkol sa mag-asawa. Napakaganda niyan kung mabubuo. Wala nang pinakamagandang aral sa mag-asawa kapatid, kundi yung nasa Biblia. Mula sa pag-uumpisa ng pagsasama, tapos sa pagdadala ng anak, meron pa pong aral sa pagdadala ng anak, merong aral sa pagdadala ng pamilya, sa paghahanap buhay, sa pagmamahal sa isa't isa. Meron po, malawak po yan kapatid. Sa tanong nyo, anong ba magandang aral sa mag-asawa? Wala nang maganda, kundi yung turo galing sa langit, dala-dala ni Kristo rito para maganap yung kalooban ng Diyos kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Unang-unang aral, pag-iisahin sila, itatali ng kautusan. Lalagyan ng disiplina. Yung tali po kasi, disiplina yon kapatid, yung tali. Ang kautusan ng dumidisiplina sa mag-asawa. Ano ang kasunod doon sa pangunahing aral na yon? Ang kasunod, yung sinasabi sa Efeso, Kapitulo 5, pakinggan yung sinasabi sa versikulo 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang lalaki pala, pag nag-asawa, siya ang presidente. Alam nyo, maraming mga nag-aasawa ngayon. Ang presidente, yung babae. Baliktad na agad. May mga lalaki, nag-asawa, under desire. Tanggap naman niyang under desire siya. Tanggap naman niya na siya yung si Andres. Ha? Andres, magsahin ka na! Andres, maglaba ka na! Yung bata, Andres! Minumura pa nung babae yung asawa niya eh. Yan po, napakalabag sa Biblia niyan. Kasi, pag nag-asawa ka, dapat mo nang tanggapin agad, babae, may pangulo ka na, may presidente ka na. Ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa, gaya ni Kristo na pangulo ng iglesia. Sa lahat ng paraan, mas mataas ang lalaki kaysa sa babae. Pag nag-asawa na, mas mataas na ang lalaki. Sa apelyido niya na ang gagamitin mo. No? Susunod na ang pangalan mo sa pangalan ng lalaki. Sa desisyon, kailangan sasangguni ka sa asawa mo. Hindi ka po pwedeng, basta gusto ko ganon. Sabi mo, babae, bawal yon. Basahin natin ang 24, 5:24. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Nako, kaya hindi masyadong masarap yung babae pagka mag-aasawa eh. Meron na ka ng presidente, may sasakop na sa'yo. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Isang aral po yan na dapat nating tanggapin na ang babaeng nag-asawa, sakop ka na ng iyong asawa. May presidente ka na, papasakop ka na. Hindi pwedeng ikaw ang presidenteng nakapamewang at yung asawa mo ang busabos. Yung lalaki, hindi. Hindi mo pwedeng lapas-lapas tanganin basta-basta yung asawa mo dahil ang ibinibigay sa kanya ng Diyos na tungkulin sa bahay, siya presidente. Pwede ba naman yung presidente nilalapas tangan mo, sinisigaw-sigawan mo? Masama po yun, kapatid, na babae. Ano naman ang sabi sa lalaki? Pakibasa mo, kapatid, na Daniel yung 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ayon, mga lalaki, iibigin naman ninyo ang inyong asawa.
gaya ni Kristo na umibig sa iglesia. Ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayan, ang mga lalaki, iibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sariling katawan. O, pag ikaw naman ang babae, makonsuelo ka namang magpapasakop. Kasi ang sumasakop sa'yo, mahal na mahal ka eh. Ang pagmamahal sa'yo, gaya ng sarili niyang katawan. Siguro, ako man ang babae, pagka ang lalaking sasakop sa akin mahal akong kagaya ng sarili niya. Ibig sabihin kasi nung mamahalin mo yung asawa mo, gaya ng sarili mong katawan, ayaw mong nagugutom, huwag mong gugutumin yung asawa mo. Ayaw mong nasasaktan, huwag mong sasaktan yung asawa mo. Ayaw mong napapahiya, huwag mong papahiya yung asawa mo. Kung lalaki ka, ayaw mo na nagiginaw, bibili ka ng jacket, abay kailangan ibili mo rin yung asawa mo. Pangit yon, labag sa Diyos yon. Ikaw lang ang may jacket, yung asawa mo wala. Maginaw kayo pareho. Di ba ganon, kapatid? Kaya pag inibig mo yung asawa mo, gaya ng iyong sarili, magkakaroon kayo ng mutual na proteksyon sa isa't isa. Isa yan sa mga aral sa pag-aasawa ng lalaki. Kaya kung magpasakop ka man, okay naman dahil yung lalaking pinagpapasakupan mo, mapagmahal naman sa'yo hindi sasama ang loob mong magpasakop. Diba? Napakaganda po ng aral sa mag-asawa, mga kapatid. Sana nare-realize nyo ang punto na ibig kong sabihin.